Sabado ng hapon, bagong sweldo si mama o si papa. Sumakay kayo ng jeep o bus. Tapos pagdating ninyo sa mall, amoy popcorn, maingay ang arcade, puno ang sinehan, at may mga display na pinipilahan ng mga bata para magpa-picture. Doon tayo unang nag-date, unang naglaro sa time zone, unang bumili ng branded na sapatos na pinag-ipunan ng ilang buwan. Pero ngayon, kapag dumaan ka na sa lugar na yon, wala na. Sarado na, giniba na, o pinalta na ng bagong gusali. Mga mall na minsang sentro ng saya, tambayan ng barkada, at saksi sa mga alaala ng kabataan natin. Ngayon ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Sa episode na ito, babalikan natin ang 12 sikat na malls dati, pero sarado na ngayon. Ang kanilang kwento, bakit sila nagsara, at ang mga nakakagulat na detalye sa likod ng kanilang pagkawala. Handa ka na bang balikan ang mga mall na minsang naging parte ng buhay mo? Alamin kung alin sa kanila ang pinaka nakakalungkot ang naging wakas. Mr. D. At number 12, Park Square 2, Makati. Noon, ang Park Square 2 sa Ayala Center ay parang connector mall ng Glorieta. May Anson's Appliances Store, mga tindahan ng tech at murang kainan. Ngunit dahil sa malawakang redevelopment ng Ayala Center, sinara ang Glorieta 2 at Park Square 2 noong 2009 upang pagbigyan daan ang mga bagong proyekto. Ang site nito ay ginawang twin hotel development na Raffles Makati at Fairmont Makati na binuksan noong 2012. Hindi lang parking lot ang Park Square 2. May mga pinalilibutan itong kainan na tindahan ng mga gadget na paborito ng mga estudyante mula sa Makati noong 1990s at 2000s. Marami nang dumaraan dito papunta sa provincial buses at jeep na naghihintay sa labas. Number 11, Automatic Center, 1948 to 2021. Alam mo ba na ang Automatic Center ang pinakamatandang appliance at electronics retailer sa bansa? Tinatag ito noong 1948. Sa kasamang palad, inanunsyo ng kumpanya noong 2021 na isasara na nito ang lahat ng retail operations dahil sa hirap na dulot ng pandemic. Ayon sa pahayag ng President na si Geoffrey Lim, magsasara ang lahat ng branch ng Automatic Center simula noong October 10, 2021. Bukod sa mga tindahan ng appliance, naging bahagi din ng pop culture ang Automatic Center. Naging isa ito sa mga unang dealer ng Sony at Philips products sa bansa. Pero good news! Bumalik ang Automatic Center! Number 10, COD Department Store sa Cubao. Ang COD Department Store sa Cubao ang inaabangan tuwing Pasko dahil sa animatronikong Christmas display sa harap ng building. Subalit matapos ang mahigit 5 dekada, nagsara ang COD Cubao noong 2002. Ayon sa ibang papers, inilipat ng sikat na Christmas display sa Green Hills pagkatapos magsara ang COD Cubao. Ang COD ang isa sa unang department store sa Cubao noong 1960s at naging destinasyon ng mga pamilya para mamili ng laruan at damit. COD means Christmas on Display ay naipatuloy sa Green Hills Shopping Center. Patunay sa pagkahilig ng mga Pilipino sa tradisyong ito. Number 9, White Gold Club, Cebu City. Sa mga taga Cebu, sikat ang White Gold Club sa North Reclamation Area. Ilang dekada itong nagsilbing department store at meeting place ng mga Cebuanos. Ngunit noong 2018, sinara ang White Gold Club upang gawing mas malaking mall. Ayon sa mga articles ng Gaisano Mall of Cebu, the mall opened on the site of the former White Gold Club which was closed in 2018 to give way for the new mall. Isinagawa ang 1 billion redevelopment at binuksan ang bagong G-Mall of Cebu noong December 1, 2022. Ang White Gold ay kilala sa tindang murang gamit bahay at imported goods.
Noong 1970s, nasunog ang lumang tindahan sa Juan Luna Street at nagtuloy sa paglipat sa A. Soriano Avenue, kung saan umusbong ang White Gold Club na minahal ng mga Cebuanos. Number 8. Star Mall, Alabang, Muntinlupa. Isa sa mga malungkot na pangyayari noong 2022 ay ang pagkakasunog ng Star Mall Alabang. Bandang 3 a.m. ng January 8, 2022, sumiklab ang apoy at umabot sa ika-5 alarma. Walang nasawi pero 80% ng gusali ang nasunog at tinatayang 100 milyon ang pinsala. Kalaunan ay inanunsyo ng may-ari na ibabagsak ang gusali upang bigyan daan ang Vista Integrated Terminal Exchange or The Terminal, isang transport hub at strip mall na nagbukas noong November 22, 2024. Pagmamay-ari ng pamilya Villar ang Star Mall at sa kanilang pahayag pagkatapos ng sunog ay binahagi ni Manny Villar na nakaligtas ang kanyang lumang pulang truck na nakadisplay sa mall. Isa sa 2 truck na ginagamit niya noong nagsisimula pa lamang siya sa negosyo. Number 7. Uniwide, Coastal Mall, Parañaque. Noong 1990, pinangarap ng Uniwide Sales ang isang napakalaking mall sa Bay City, Parañaque. Tinawag itong Uniwide Coastal Mall at tinayo sa 10 ektaryeng lupa. Dahil sa Asian Financial Crisis noong 1997, hindi na natapos ang buong mall at bahagya lamang itong nabuksan. Kalaunan ay ginamit ito bilang terminal ng mga bus at van papuntang Cavite at Batangas. Nang buksan ang Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX noong 2018, tuluyan ng sinara at inabandona ang Coastal Mall. Inaprubahan naman ng Philippine Reclamation Authority ang demolisyon at sa ulat ng 2022, ganap ng na-demolish ang gusali. Number 6. Evergotesco Ortigas, SM City East Ortigas ngayon. Ang Evergotesco Ortigas sa Barangay Santa Lucia, Pasig ay bukas mula noong October 1995 hanggang Enero 2016. Nang tumamlay ang operasyon, binili ng SM Prime Holdings ang property at niredevelop ito. Ayon sa mga articles sa SM City East Ortigas, ang mall na ito ay naitayo sa dating Evergotesco Ortigas. Ito ay operated from October 1995 to January 2016. Binuksan ng SM ang bagong mall noong December 2016, kaya tuluyan ang nawala ang lumang Gotesco Ortigas. At number 5, Evergotesco Grand Central, Caloocan. Sa Monumento area, ang Evergotesco Grand Central ang isa sa pinakamalaking mall noon. Ngunit noong March 17, 2012, nasunog ang mall at tuluyang naabo. Ayon sa mga articles, nasunog ang Evergrande Central at sinimulan ang demolisyon mula 2012 to 2013. Kalaunan, binili rin ng SM at tinayo ang SM City Grand Central. Ang bagong SM Mall ay binuksan noong 2021, kaya tuluyan na nagpaalam ang Evergrande Central. Number 4, Greenbelt 1, Makati. Sarado na, pero under redevelopment. Sa kabuuan ng Ayala Center, kilala ang Greenbelt bilang upscale shopping complex. Ngunit ang Greenbelt 1 na mas matanda sa Greenbelt 4 and 5 ay permanently closed noong April 1, 2024 bilang bahagi ng 13 billion redevelopment ng Greenbelt Complex. Balak ng Ayala Land na itayo rito ang isang bagong hotel, mga opisina, mas malaking sinehan at 4 na palapag na mall. Inaasahan itong magbubukas sa 2028. Number 3, Harrison Plaza, Malate. Tinuturing ng marami na Harrison Plaza ang kauna-unahang modernong shopping mall ng Pilipinas. Binuksan ito noong 1976 at naging sentro ng shopping sa Manila. Ngunit matapos ang mahigit 4 na dekada, sinara ito noong December 31, 2019. Dinemolish na ito at papalitan daw ng SM City Harrison, isang mixed-use development ng SM Prime. Ito ang mga litrato ng Harrison noon. Hay, paborito ko pa naman to. At number 2, Plaza Fair,
Quiapo, ang dating shopping landmark sa Recto. Bago pa sumikat ang Divisoria at ang mga modern mall sa Maynila, isa sa pinakakilalang shopping centers sa University Belt area ang Plaza Fair sa Recto, Quiapo. Pinuksan noong 1970s at naging paboritong tambayan ng mga estudyante mula sa FEU, UE, San Beda at iba pang universidad sa paligid. Dito makakahanap ng murang libro, school supplies, cassette tapes, sapatos at kung ano-ano pa. Pagpasok ng 2000s, humina ng foot traffic dahil sa pagdami ng mga modernong mall at paglipat ng mga shoppers sa Divisoria at SM branches. Tuluyan itong nagsara at kalaunan ay giniba upang bigyan daan ang bagong commercial development sa lugar. And at number 1, Fiesta Carnival, Cubao. Ang unang indoor amusement park sa Pilipinas. Binuksan ito noong 1970s at naging isa sa pinaka-iconic indoor amusement park sa bansa. Dito matatagpuan ang mini roller coasters, bump cars, horror train, arcade games, at iba pang rides na sobrang patok sa mga bata at kahit matatanda. Pero matapos ang ilang dekada ng operasyon, tuluyan itong nagsara noong 2008 bilang bahagi ng redevelopment ng Araneta Center. Sa lugar na ito ngayon, nakatayo ang mas modernong gusali bilang bahagi ng Araneta Redevelopment Projects. At yan na ang 12 sikat na malls dati na wala na ngayon. Naging bahagi ito ng ating alaala pero ngayon bahagi na lamang ng kasaysayan. Nakakalungkot man, pero patunay ito na ang mundo ng retail at entertainment ay patuloy na nagbabago. So, alin sa mga mall na ito ang pinaka-namimiss mo? I-comment mo na sa baba. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!